Hello mga mamshi! So yan, ito ang inyong Kumaren with Echo. Galit siya. Buhat-buhat ko si Echo kasi hindi ako pwede magsalita ng ganito kalakas. Tapos nakababa siya. Sigurado magigising to. Ako ng video to share yung mga naranasan ko as a first time mom. Gawa ko ng content. Kasi ako, honestly, as a first time mom, ang dami talagang nagpagulat sa akin, sa amin mag-asawa. Na alam niyo yun, talagang iba pala kapag lumabas na si baby. Andun yung takot. Seryoso yun. Minsan tulog siya. Igagano mo siya. Check mo kung talaga nahinga pa. Totoo pala yun. Sobra talagang ano mo na takot sa bawat galaw ni baby. Ganun. So, ito yung first topic na share ko. Dami nagsasabi na sa labor, mahirap. Pag CS mom ka, mahirap. Puyat, pagod, andyan na. Tapos yung paghihili, pagpapatulog, pagpapaburp, may pagbagong panganak, pag newborn baby. Pero may isang topic kasi na parang hindi masyado na focus. Na para sa akin lang naman, yun yung pinakamahirap. Yun yung best friend ng lahat, BF. BF ni baby, BF ko, BF ni daddy, at BF ng wallet nating mga magulang. At yan ang breastfeeding. Kung ano ba yung ano yung say ko, opinion ko about as a breastfeeding mom. Kasi pure breastfeeding ako. So hindi ako mixed, hindi ako nagpo-formula. Si Echo, 1 month and 2 weeks na siya. So 1 month and 2 weeks na ako nagbe-breastfeeding. And for me, yun talaga mahirap. As in. Kasi yung puyat, pwede naman bawiin yung tulog. Diba? Pag umiiyak sila, pwedeng hilihin. May mga pwede kang search sa online, sa Google, kung ano bang dahilan. Pero yung breastfeeding kasi, imagine, every 2 to 3 hours, kailangan mo mag-pump, kailangan mo magpa-latch, diba? Kailangan mo mag-breastfeed. Hindi siya madadala ng painkiller. Hindi siya madadala kahit ang gamot. Masakit talaga. Ito na nga yung mga bagay na talagang nagpagulat sa akin as a breastfeeding mom. Number 1, yung sa hospital. Hindi ka pala pwedeng gumamit doon ng formula. Talaga kailangan breastfeeding ka. So as a first time mom, hindi mo sure kung may nalabas bang gatas. Basta ang ginagawa lang ni baby noon, nagkaano lang siya, nagchuchup lang siya, pero hindi ko sure kung meron pa nalabas. So, nakakadagdag yun sa anxiety. Tapos, pag-uwi ng bahay, pangalawa, kung paano mo ma-maintain yung gatas. Newborn stage, siguro ko, first week hanggang bago mag 1 month, okay lang kay baby yung 1 to 2 ounce na gatas. Busog na siya noon. Kaya as time goes by, syempre tumatanda, lumalaki ang baby, nanghihingi na sila ng mas madaming gatas. At yun yung naging problema ko. Syempre, first time mom nga hindi ko din alam kung paano pala dadamihin yung gatas ko. So, ang nangyari, nagkaroon ng anxiety, syempre, na-stress ako. Kaya lalo humina yung gatas. Yan pa, number 2, stress. Ang stress pala, nakakapanghina din siya ng gatas. So, kahit anong gawin mong malunggay, kain na madami, hydrated, kung stress ka, humihina siya. Promise. Mahina talaga siya. So, kailangan talaga iwasan yung stress. Kahit stress ka na, hindi pwede ma-stress. Number 3, syempre, daduktong ng stress, yung mga negative comments ng mga tao. Minsan nakakalungkot lang kasi mismo mga kapwa natin, mommies, ang magsasabi sa'yo na, alam mo yun, baka daw ginugutom yung anak, di ba? Mas ma-okay pa ata, mag-am ka na lang. Yan yung mga narinig ko nun na talagang sobra talagang kina-stress ko.
So, pag ganon, sa mga ibang mommies natin na malakas yung milk, yung breast milk, o kaya nagfo-formula, huwag naman natin ida-down yung mga breastfeeding moms, lalo na yung first time moms, kasi mahirap talaga siya, as in. Isipin nyo, kasi kung pag nanganak ka, labor, ilang oras lang. Pag na-CS ka, yung pain, pwede naman i-painkiller, pwede ka naman maggamot. Pero yung breastfeeding kasi, imagine, every 2 to 4 hours, kailangan mo magpa-breastfeed. Kailangan mo mag-pump. Yung effort, yung pagod, diba yung sakit. Kaya ayun, be kind na lang din. Hindi lang naman tungkol sa breastfeeding. Basta pag, parang yun, pag bagong panganak, kaya mommies, be sensitive na lang din. Yun. Tapos, so number na ba ako? Hindi ko na alam. Pero sunod dito is yung pag naglalatch ka, yung nagpapa-breastfeed ka, yung magkakaroon na talaga ng sugat. Ayun. Kasi sabi daw ng iba, mali yung paglalatch ni baby, mali yung pwesto. So, feeling ko gano'n naman nga. Kaya nagkasugat. Ano ba ginawa ko? Yun, ano lang ako, ointment, tapos hindi ko muna siya pinabreastfeed directly sa akin. Sa pump muna, sa bottle muna. Hanggang sa gumaling siya. After 2 to 3 days, okay naman. Kasi ito nga pala, yung mga bagay na sobrang nakatulong sa akin as a breastfeeding mom. Ayan. Number 1, syempre, malunggay capsule. Tinake ko siya bago pa ako manganak. Pwedeng 2 or 3 times a day. Kung anong trip nyo. Pero ako ngayon, 2 times a day na lang. Bumalik ako sa malunggay capsule kasi humina na naman siya. Tapos, tinry ko din tong yung M2 na malunggay drink. Inahalo ko siya sa Milo. Minsan naman direct. Yun talaga. Tapos, nilalagyan ko lang siya ng kalamansi para parang magiging tea. Malunggay tea siya. Sunod, yung nipple cream. Yan, nipple cream. Sobrang nakatulong sa akin yan. Siguro ko, after mag-breastfeed ni baby, maglalagay ako para lang mawala yung sakit. Pads, yan, sobrang laking tulong sa akin yan. Kasi syempre, minsan naman, sobrang hina, minsan naman sobrang lakas, hindi nyo alam, nagli-leak na siya. So, yung nipple pad, sobrang effective niya, lalo na paglalabas kayo. O kaya pag sa bahay, ayaw nyo magsuot ng bra, pwede siya para hindi siya mag-leak sa damit nyo. Wala ito, yung cookies, yung Galacto Bomb cookies. Marami din naman ibang brand, pero kasi ako, dito ako nahiyang. Marami silang flavors, may matcha, may brownies, may cookies na, may red velvet, at sobra as in. Siguro kung kakain ako ng isa, umaga, maya-maya ang lakas na agad ng gatas. Tapos sa gabi din, minsan twice a day, minsan once a day ko lang siya kinakain. Kasi medyo pricey siya, pero mas okay na rin kaysa bumili naman ako ng formula milk. Mas mura naman. Nga pala sa pump naman, ayan, sa pump naman tayo. Nag-start ako ng electric pump, yung Yobu. Kaya lang, meron naman lumalabas, pero sa akin hindi siya effective. Hindi ko lang kung dahil hindi ko tansya yung pagpapump ng electric. Kasi nga, automatic eh. So, nag-switch ako sa manual pump. Medyo mas masakit siya, pero mas malakas yung labas. Mas mabilis din. Pero pag siguro nagbalik na ako sa work, syempre kailangan, nagko-computer ako, gamit yung dalawang kamay, babalik ako sa electric pump. Tapos, mas mura din syempre yung manual pump, tsaka tipid sa kuryente. Diba? Ano pa ba? Yung sa milk pala, ang ginagawa ko, pero hindi to consistent. Hindi siya consistent. Kasi nga minsan pagod, tapos matagal si baby mag-milk sa akin. Kaya parang nauubusan na rin ako ng gatas. Pero ang ginagawa ko talaga, after milk ni baby sa akin, magpapahinga lang ako siguro mga 20 minutes to 30 minutes, tsaka ako magpapump. Tapos after 2 to 3 hours, ayan, magmi-milk na naman siya, tapos pump. So, ganun ginagawa ko. Kasi kapag tinigil mo yung pag-latch,
tas yung pagpapump, may possibility na talagang humina yung gatas. Kaya dapat tuloy-tuloy siya. Ito pa pala isa akong ginagamit. Hindi ko lang din to sa Shopee. Pwede din sa Lazada, sa TikTok Shop. Ayan, yung breastfeeding storage bag. Sobrang effective nito. Dalawa yung binili ko, isang maliit para kapag konti lang yung napoproduce ko, pwedeng maliit, tapos pwede din malaki. Halos lahat naman sinesearch ko lang din sa internet. Tinatanong ko sa mga kapwa natin mommies kung paano ba ginagawa nila. Kasi yung pinsan ko, yung ate ko, breastfeeding din siya. So, tinatanong ko lang din. Tapos siya, minsan nagtatanong din sa akin, palitan na kami ng information. Kasi nga, iba-iba naman eh. Iba-iba naman tayo na-experience sa breastfeeding. I-search nyo na lang sa internet yung storage ng milk kasi hindi ko kabisado. For me, kung gusto nyo talagang ituloy ang breastfeeding, kasi ako, si Echo, ano pa lang siya eh, 1 month and 2 weeks. So, gano'n nakatagal yung pagbe-breastfeed niya. May plan din naman akong tumigil. Siyempre, working ako. Hindi ko, lalo ko ma-stress eh. I-check pa namin kung okay ba yung work, kung makaka-affect ba siya, gano'n. Pero, bala ko siyang itigil kapag nagngipin na o kaya pag nag-solid na siya na food. Kasi pwede na siyang isabay yung formula milk sa solid foods. Pero hanggat kaya ko pa, yan, be-breastfeed ko pa siya. Kasi nga, mas maganda naman talaga ang breastfeeding. Mas healthy siya. Healthy. Siyempre, mas nakakatipid. Tsaka meron ding daw benefits sa mommies. I hope nakatulong. So, kung nai-stress kayo about breastfeeding, it takes time talaga. Relax lang, kahit mahirap. Pag hindi kaya, hinga, ganun. Tapos, syempre, support system. Ayan, yung, nandiyan naman sa akin, nandiyan naman si Bash. Kapag, sobrang sakit na talaga, ayun, siya yung nagpapaburp, tapos siya yung maghele, para makakatulog ako, makapagpahinga ako. Kasi parang ang routine namin, ako bahala sa food ni baby, ako sa breastfeed. Tapos siya, yung paghele, pagtulog, pagburp, para makapagpahinga. Yun, kailangan din ng support system. Napakahalaga. Yun lang. Sana nakakatulong. Bye! Bye-bye. Bye!